Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Good morning po sa Pilipinas at ganyan na rin po dito sa Middle East. Madaling araw po, 1:00 pasado. Tatapos lang po ng aking trabaho. At welcome po sa aking mga bagong subscribers. Shoutout po kay Ma'am Ann Peñero Officials. Meron pa akong kopya. At saka kay Ma'am Pandora Kaaki, shoutout po. Salamat sa inyo. Kabayan Raf Mix TV, thank you po. Lagi kayo na riyan, nakasuporta. At saka kay Jay Tendra Sai, thank you po. Good morning po Ate Marilyn. At ngayon po magbibigay ako sa inyo ng aking reaction patungkol po dito kay Nanay Gina at saka kay Jan. Pero bago yun, supportahan po natin ang Ka-Business Official, si Papa Dins TV, the Ka-Business Family Channel po nila, and si Yang Russell at ang aking pong mga kasamahan ng mga reactors po sa Ka-Business Official. Okay, pag-usapan po natin saglit, gamay lang, sila Jan at saka si Nanay Gina. So para po dun sa mga bago sa aking YouTube channel, so ang binibigyan ko pong reaction ngayon ay dito po kay Ka-Business Official at ganoon na rin po kay Papa Dins TV. Kasi sila po ang tumutulong kay Nanay Gina at kay Jan. So paano po sila nakarating diyan? Paano po nila na-encounter o nakilala sila Nanay Gina? So kunting lang tayo backward. Almost 1 year na. Lagpas na ng 1 year. Nung natulungan ito sila Nanay Gina, nakita ito nila Pinuno na nasa kalsada, tabing kalsada, dala-dala yung mga gamit nila. At yung time na yun, mga kababayan, ka-business, kapapi at kalingap, masyadong si Nanay Gina mailap. Kung siya ngayon, itong pinakahuli medyo na bago-bago na. Pero siya mayroon siyang parang nagka-problema, na-depressed dito si Nanay Gina, kaya lang minsan, masyado siyang yung tiwala sa tao. Minsan may isip natin na para siyang paiba-iba yung mood niya, kanyang ugali. At ito nga yung anak niya si Jan, sunod-sunuran to sa nanay niya, kay Nanay Gina. Ayaw ni Nanay Gina na mawali sa kanya tong anak niya, kasi nga nagkapubya na to at mayroon siyang isang anak na lumayas daw sa kanila. So 3 ang anak ni Nanay Gina, yung isa nandun sa kamag-anak daw nila, at yung isa yung nawawala. Yun ang gustong hanapin ni Nanay Gina. At tapos ayan si Jan. Ito yung time na kauna-unahan na meet up sila ni Pinuno, na talagang grabe ang sakripisyo. Inabot na sila ng gabi kasi anong gusto nilang puntahan nila Pinuno, kung saan talaga sila nakatira. Walang maituro sila ni Gina. Kumbaga pinaglaruan muna sila ikot-ikot. Pero mayroon silang napuntahan, nakakilala nila na pansamantala. Pumupunta sila doon yung hindi regular. Kasi yung kakilala ni Nanay Gina doon, bali yung tatay nung tinutuluyan nilang bahay. So doon sila nagpupunta pag paminsan-minsan gusto nilang magpahinga. Pero kung wala doon, naintindihan ko si Nanay Gina nung time na yon, na yung part 1 na pag nakita sila nila Pinuno, naintindihan ko siya kasi wala nga naman siyang permiso na pupunta doon sa kumari niya. Ninang daw ni Jan yung doon, yung si ate. Nahihiya rin siya na siyempre maraming pupunta sila Pinuno, marami sila. So nahihiya din si Nanay Gina. So naintindihan ko siya noon. Kaya ang ginawa nila parang sila yung nagturmuda. Pero sa huli, na din, sinundan talaga, hindi tinigilan nila Pinuno kasi gabi na yun . At ayun, nakausap nila yung kumare. So maraming napag-alaman at saka talaga walang bahay sila Nanay Gina. At nung binalikan nila Pinuno, ayun, hinanapan sila ng kwarto na matitirahan. So doon sila tumira na. Sagot ni Pinuno ang upa. At habang lumalakad yung panahon, mga kababayan, ka-business, kapapi, ito si Nanay Gina hindi mapakali. Iniwan nila yung iniwan nila yung inupahan na bahay. Umalis sila na
hindi nagpapaalam kila ka-business, kila Papa Dins. Basta iniwan na lang, pati yung mga gamit nila, iniwanan. Mabuti kinuha to nila ng mga kagwangs, dinala muna doon sa kanila. At nung hindi na nila alam nila pinuno kung nasaan na sila, Nanay Gina at saka si Jan. At dumating yung time na mayroong subscriber na nag-message kay Pinuno na nakita daw sila Nanay Gina sa Las Piñas. So, hindi naman makapunta doon sila Pinuno kasi baka mamaya, syempre paalis-alis sila Nanay Gina, baka pagdating nila Pinuno, wala na doon. Di sayang yung biyahe. So, dumating na habang lumalakad yung panahon, marunong talaga, kumbaga gumagawa ng paraan ang ating Panginoon kung paano nag-cross ang landas nila Papa Dins at saka sila Nanay Gina at Jan, nakita nila sa isang lugar sa may Almara na nandun nakaupo sa tabing kalsada, nag-aabang, doon lang sila natutulog. So ang ginawa ni Papa Dins, hindi na niya pinalipas pa yung time na yon. Talagang binabaan niya, bumaba sila, pinuntahan nila at dinala sa bahay nila, Pinuno sa bahay nila, din hinanapan na hinanapan ng matitirahan. Hanggang ngayon, nandoon na sila. At nung tinirahan nila na bagong sa isang lugar, ngayon kasi nalalayuan si Nanay Gina, nanginip. So ayan, bagong lipat na sila. Ito na po yung pinakahuli ngayon. So bagong lipat na at possible, God willing, mabigyan ng libangan si Nanay Gina, magtitindahan siya doon. At ito nga si Jan, nakaprogram na po yan kay Papa Dins. Salamat sa Papa Dins kasi nga sinabi niya dito na pag-aaralin niya si Jan, tutulungan sa pag-aaral itong batang to kasi hindi siya nakapag-aaral Kasi nga ayaw ng nanay niya na mapawalay sa kanya at saka wala nga silang tirahan kaya hindi makapasok sa school to. At biruin niyo mga kababayan, mga ka-business, kapapi, kung napanood ninyo, itong lang, Jan na ka-business, 16 years old na si Jan, magsi-17 na, saka lang siya natuli. Kasi ayaw ni Nanay Gina, kasi ang ang mindset niya, yung katwiran niya, baka daw pag natuli na ilayasan siya, iwanan siya, kaya ayaw niya ipatuli. Pero dahil sa ka-business family, kila Papa Dins, yung kinausap si Nanay Gina, pinaliwanagan, so okay na si Jen ngayon. Yun na lang, sana si Nanay Gina talagang magtuloy-tuloy na hindi na siya umalis pa, lumayas para to si Jan. Kasi kawawa, ilalaki yung bata na walang hindi nakakapag-aral, malaki na siya So pag nag-enroll yan siya next school year, anong grade na kaya yan? Di ba? Kasi nga wala nasa kalye lang sila. Parang yung sobra si Jan, yung sumusunod talaga siya sa nanay niya, mabait yung batang ito. Kaya mga kabayan, ka-business, kapapi, supportahan po natin si ka-business para kay Jan na ito yung bata ngayon na tutulungan talaga nila. At sana doon lang sila, hindi na umalis para gumanda yung buhay niya. Kasi si Nanay Gina may edad na rin So paano mangyayari kay Jan kung hindi siya makakapag-aral? So lalaki siya sa kali na lang, di ba? So at least ngayon nandyan na kaila ka-business. Hindi na nila ito pababayaan. So, tutulungan nila itong batang to na makabawi sa mga panahon na hindi siya nakapunta ng school. At sana yun nga nabasa kong comment na sana turuan muna ng mga EMS sa pagsusulat man lang ng pangalan, yung mga basic na pagbabasa habang hindi pa pumapasok para pagdating ng school, pag sa pasukan na, kahit paano, may matututunan na yung bata. Parang nakakabasa siya kasi naalala ko nung namalengke, may pinabasa si Intoy, so alam magbasa. So kunti lang ang na lang nila niyan, yung gagawin na pag-alalay sa bata. Madaling matuto yung batang to. Kahit ngayong pagsasalita niya okay na rin siya Yun lang, kailangan talaga yung proper education ba na sinasabi para gumanda yung buhay ng batang to. At nakita ko si Nanay Gina, pinamilihan siya ng mga gamit ni Mrs. Ka-Business kasama yung mga EMS tsaka yung mga kagwangs. Na siya, parang sabi nga ni Ka-Business yung hindi na nalilipasan ng gutom kasi kahit naman sino malipasan ng gutom parang lutang. So regular na yung pagkain kaya medyo na si Nanay Gina, kakaiba na yung ugali niya, hindi na masungit at na siya, kumbaga naumpisa na yung naging na siya, yung open-minded na ba kasi may natapos daw si Nanay Gina commerce graduate siya, management ba yun, diba? So nagkaroon lang ng problema sa pamilya niya, kaya nagaganyan siya, tapos wala silang bahay, naging palaboy na lang. So thank you Lord kasi
andyan sila ngayon sa family ka business. At ilang beses na nga, di ba? Ilang beses na silang nagkawala-wala, layas, balik. So, ayan ngayon, ito sila pinuno, talagang once na natulungan na nila yung, ito katulad nila Nanay Gina, ay nahabaan talaga nila yung pasensya. Sana dyan, hindi ka tumulad dun sa iba ng mga tinulungan ni Pinuno na nung medyo gumanda na yung takbo ng buhay, lalayasan, tapos makakalimutan na. Diyan huwag mong gagawin yun. Saan mapanood mo to. Magtapos ka sa pag-aaral mo kasi malayo pa mararating mo, bata ka pa eh. Ikaw talaga yung dapat tulungan ngayon kasi sa edad mo na yan, kailangan mo talagang makapag-aral. Pag-asa ka ng bayan kasi bata ka pa. Ikaw yung ikaw ang aalagaan ngayon ng ka-business family kasi nga, kumbaga ikaw ang kuya. Maliban doon kay Vincent na, shoutout Vincent, yung scholar ni Papa Dins, na matalino rin yung batang yun. At yun, siya yung kauna-unahang college na scholar ni Papa Dins. Si Vincent. Tapos may mga scholar pa si Papa Dins. So, ito ngayon dyan, good luck. Malapit na yung sa next school year, makakapag-aral ka na. Pagbutihin mo, hanggat maaari, kakausapin mo rin yung mama mo, yung nanay mo na hindi na kayo aalis dyan. Huwag na kayong aalis para tuloy-tuloy yung pag-aaral mo, hindi maputol. Pag nag-umpisa na, paliwanagan mo yung nanay mo, kausapin mo siya. Kasi para din yun sa'yo, kasi pagtandaan niya, at least, ayan, ikaw, makakatapos ka na sa pag-aaral mo, diba? Hindi pa huli ang lahat, bata ka pa. Wala namang edad ang pag-aaral eh. Kahit matanda na, pwede pang mag-aral kung gugustuhin lang. Diba? So, ikaw, kaya mo yan. Galingan mo lang. Marunong ka naman na eh. Kunti na lang yan. Nakita kita na nagbabasa. At yun, salamat kay Mr. and Mrs. Ka-Business, sa mga M's, Kagwangs, kay Papa Dins, lahat buong family Ka-Business dahil sobrang napakahaba ng pasensya ninyo sa kanila. Meron ako nabasa mga komento na lagi na lang daw tinutulungan, yung iba naman kasi nga lagi na lang pasaway, hindi ka na sila pinuno eh. Yun ang challenge sa kanila eh, pagpasaway lalo silang na-encourage na tulungan. So depende na lang, sabi nga ni Pinuno, kung ayaw na sa kanya, di wala siyang magagawa. Pag sinabing ayaw na, di wala na talaga. So ito si Jan, hindi naman sila umayaw. At sana dyan, tuloy-tuloy kayo riyan para gumanda yung buhay mo. Buhay ninyong mag-ina. At alam naman natin na meron inaayos sila Pinuno, suportahan po natin sila para doon sa Ka-Business Foundation and the Rehabilitation Center. Huwag po tayo mag-i-skip ng ads mga ka-business, no? Kasi makakatulong tayo kay Pinuno para doon sa magiging project nila doon sa Lote sa Bulacan. At suportahan din ho natin nila yung mga ini-endorse nilang mga products. Meron naman pong link, yung website po, yung kabusinessofficial.com. Search nyo lang po, mag-order po kayo kasi yung kikitain nun, ay dadagdag din po doon sa mga proyektong gagawin ni Pinuno doon sa foundation na i-build nila doon sa Bulacan. So hanggang dito lang po muna ang aking mga reaction, ang aking reaction video. Inaantok na ako, pasensya na po at maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin at ingat lang po, laban lang po sa buhay kahit anuman ang mangyari, kahit nahihirapan tayo, mag-pray lang po kasi walang pagsubok na ibibigay ang ating Panginoon kung hindi natin ito kaya. Kaya, laban. So maraming salamat po, hanggang dito na muna. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin, Taong Gala. Pakisuportahan po natin, Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira!